apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian." Ang salita ng Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka o Israel dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, na nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos, at gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalaala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw mga kaparokya. Simulan na naman natin ang bagong linggong ito sa pamamagitan ng pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Alam nyo mga minamahal natin mga kapatid kay Kristo, ilang araw na lang matatapos na po ang Easter season. Opo, matatapos na po, at ito ay sa pamamagitan ng pagdiriwang na tinatawag nating Pentecost. Pentecost coming from the Greek word pente, which means 50. Nung nakaraang Lenten season, 40 days. Pero ang Easter po ay 50 days. 50 araw ng pagdiriwang ng buhay, pagdiriwang ng tagumpay, at pagdiriwang ng saya at galak sa muling pagkabuhay at tagumpay ni Kristo. At alam niyo po itong Pentecost, dito natin ginugunita yung sasabing pagbaba ng Espiritu Santo o yung descent of the Holy Spirit. At kasama po sa gawain ng Espiritu Santo ay ang tungkol po sa katotohanan. Naku po, mga pinamahal kong kapatid kay Kristo, marunong ba tayong kumilatis sa totoo sa peke? Magandang pag-isipan natin ito sapagkat ito po ang gawain ng Espiritu Santo, the Spirit of Truth. Ito yung sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon.
ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ipapadala mula sa Ama patungo sa atin. Ano ba ang Spirit of Truth? Paano ba natin ito na-experience sa araw-araw nating buhay? Sa pagninilay natin tatlong letter T, madaling tandaan. Unang letter T is transform. The Spirit of Truth enables us to transform our minds and hearts. Ang katotohanan, binabago ang ating kalooban, binabago ang ating isipan, binabago ang ating buhay. Kaya napakahalaga na palagi nating hanapin, tugisin, habulin, puntahan, alamin ang katotohanan. Kapag tayo binago nito, ito ay pagkilos ng Espiritu. Pero, tandaan, sana yung pagbabago ay patungo sa kabutihan. Kasi pwede man tayo magbago ng mas malala. Pero sana po, mas mabuti. Ang gawain ng Espiritu Santo, binabago tayo para tayo ay maging mas mabuting tao, mas maging mabuting tagasunod ni Kristo. Transform. Pangalawang letter T is teach. Tinuturuan tayo ng Espiritu Santo na makinig at kumilatis. To listen and to discern. Maganda po yung salitang kilatis. Mga nanay na namamalengke, magaling po kayo kumilatis kung ano po yung sariwa sa bulok, yung fresh sa bilasa, no? Lalo po sa mga bilihin. Alam nyo, kailangan din marunong din tayong magganito. Marunong din tayong kumilatis. At makakapangilatisan tayo kung marunong tayong makinig. Makinig sa tinig ng Diyos. Tuturuan tayo ng Espiritu Santo na makinig at kumilatis palagi sa kabutihan. Kung makinig at kumilatis palagi sa kung ano ang kanyang kalooban. Kaya pumuli, gawain ng Espiritu Santo ng katotohanan. To teach us to listen and discern. Pangatlo at panghuling letter T is trust. Tinuturuan tayo ng Espiritu ng katotohanan na manalig, maniwala, magtiwala sa kaalaman at sa gawi ng Diyos. Trust in God's wisdom and ways. Sabi nga po, di ba, ang gawa ng Diyos ay iba sa gawa ng tao. Ang daan ng Diyos, iba sa daan ng tao. Sabi ito ni Prophet Isaiah, di ba? Your thinking is not the same as mine. My ways are not your ways. Oo nga naman. Kaya natututo tayo na alam naman nating mas maganda kapag natuto tayong maniwala at magtiwala sa Diyos. Mas magaling, mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa pinakamagaling at magandang pinaghandaan natin. At ito po ang tinuturo din sa atin. Pag ang Diyos ang in charge ng buhay natin, hindi tayo maliligaw, dadalhin pa nga tayo, hindi lang sa tamang landas, kundi sa maganda at mabuting landas. Tatlong letter T, gawain ng Spirit of Truth na sana po ating ma-imbibe, lalo po sa parating na Pentecost Sunday. Transform, teach, trust. Paguhinawa tayo ng Espiritu Santo, patungo sa kabutihan, turuan tayong kumilatis, at higit sa lahat, matutong maniwala at magtiwala sa kanyang gawi at daan. Tara, magdasal tayo. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat po kami muli sa biyaya ng Espiritu Santo na ipinapadala sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat sa 50 days ng Easter, kami po ay marami natanggap na blessing. At ang pinaka mahalagang blessing, ang biyaya ng muling pagkabuhay, binigyan mo pa ng isa pang maganda, ang biyaya ng Espiritu Santo. Palagi niyo po kaming bless, Lord, araw-araw. Lalo po sa simula ng linggong ito, bless niyo kami upang kami palaging piliin ang mabuti, palaging magabayan ng iyong karunungan, at higit sa lahat po, maging mabuti rin kami sa bawat isa. Hinili namin ito sa Ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pakikisa sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout sa mga naghahanda ng pumasok muli sa school. No? Alam ko po na ito yung mga panahon na nagsisimula na naman tayong maghanda para sa paaralan, lalo po sa mga basic education, ika nga, no? Muli,
maganda po na bago magsimula yung school year, mayroong misa, yung tinatawag na Mass of the Holy Spirit. Kaya na-encourage natin yung mga schools, mga paaralan, no, humingi ng gabay sa Espiritu Santo, lalo po sa pagsimula ng bagong academic year. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.